Mula sa pagiging isa sa pinakakilalang mukha sa larangan ng pamamahayag sa bansa, si Corina Sanchez ay naging simbolo ng tapang, talino at dedikasyon sa paghahatid ng balita. Sa loob ng maraming dekada, isinabuhay niya ang kanyang propesyon bilang isang matapang na mamamahayag, tagapaghatid ng katotohanan at tagapagtanggol ng karaniwang mamamayan. The Philippine Showbiz List presents Corina Sanchez's Success Career Story. Early Life and Education. Ang award-winning broadcast journalist, newspaper columnist, radio anchor, senior field correspondent, TV news anchor, and a magazine show host si Corina Maria Baluyot Sanchez ay isinilang noong October 5, 1964 sa Victoria, Hong Kong. Anak siya ng mga Pilipinong profesional na nasa ibang bansa. Ang kanyang ama na si Ramon Sanchez Sr. ay general manager ng isang kilalang hotel sa Hong Kong, habang ang ina niya si Celia Sanchez ay isang interior designer. Ang mga kapatid ni Corina ay sina Mickey, EG, Milano at ang yumaong si Ramon Jr. Sa murang edad, bumalik si Corina at ang kanyang pamilya sa Pilipinas kung saan siya lumaki at nag-aral. Bilang estudyante, lumutang agad ang kanyang kagalingan at pagkamaalam. Hindi lang siya mahusay sa pagsusulat, kundi aktibo rin siya sa mga gawaing pamparalan tulad ng public speaking, pag-awit, teatro at volleyball. Nag-aral siya sa St. Teresa's College sa Quezon City para sa high school at pagkatapos ay nagtapos ng Bachelor of Arts in Communication Arts mula sa Maryknoll College na ngayon ay Miriam College. Ngunit hindi rito nagtapos sa paghahangad ni Corina ng kaalaman. Sa kabila ng pagiging abala sa industriya, bumalik siya sa pag-aaral at nagtapos ng Master's Degree in Journalism mula sa Ateneo de Manila University noong 2016. Bukod pa rito, 2 beses nabigyan si Corina ng Thomas Jefferson Study Grant for Investigative Journalism mula sa US Embassy, dahilan upang makapag-aral siya ng maikling postgraduate courses sa US. First step in media, the beginning of a legendary career. Bilang isang undergraduate student na walang kakilala o koneksyon sa industriya, basta na pumasok si Corina sa MBS Channel 4 na ngayon ay PTV upang mag-apply. Ayon sa kanya, wala siyang backer at hindi niya alam kung paano niya napaniwala ang kanyang boss. Basta ang alam lang daw ni Corina ay sobrang excited siya na makapasok sa loob ng newsroom. Si Corina ang masayahing weather girl, nagbibigay paalala. Isa rin siya sa tagatimpla ng kape noon ni Mel Chanco. Kasabay na kanyang likod sa kamera na trabaho, sumali rin siya sa Philippines Incorporated, isang training program para sa mga baguhang broadcaster. Corina's rise at ABS-CBN as the voice of nation. Matapos ang kanyang mga unang hakbang sa MBS Channel 4, tuloy ang lumipat si Corina sa ABS-CBN noong dekada 80. Isa sa mga batang mamamahayag na naging bahagi ng bagong henerasyon ng news and current affairs ng Kapamilya Network. Sa tagal ni Corina sa news industry, ay nahasa na nga siya sa iba't ibang programang pinangunahan niya sa loob ng 33 years sa ABS-CBN mula 1986 hanggang 2020. Isa siya sa mga unang mukha ng mga programang tumatak sa kasaysayan ng telebisyon tulad ng Hoy Gising, TV Patrol, The World Tonight, Bandila at Balitang K. Isa sa mga hindi malilimutang bahagi ng kanyang karera ay ang pagiging host at executive producer ng Rated K. Hindi lamang sa telebisyon, naging aktibo si Corina. Sa radyo, lalo siyang minahal ng masa sa pamamagitan ng kanyang pagiging diretsahan, matalino at walang takot na komentarista. Kabilang sa kanyang mga naging programa sa DZMM Radio Patrol ay Tambalang Failon at Sanchez at Corina sa Umaga. Naging chief correspondent din siya ng ABS-CBN Integrated News and Current Affairs Division. Corina's freelance journey and voluntary exit in ABS-CBN. Sa loob ng mahigit 3 dekada, si Corina naging isa sa mga pinakapinagkakatiwalaang mukha ng ABS-CBN. Ngunit noong 2020, gaya ng maraming kapamilya personalities, naranasan din niya isa sa mga pinakamabigat na yugto ng kanyang karera, ang pag-alis sa istasyon na kanyang tinawag na tahanan. Pagkalipas lamang ng ilang buwan, nakipag-ugnayan si Corina sa Bright Light Productions, isang independent content provider. Sa ilalim ng kanilang partnership, muling isinilang ang Rated K sa bagong pamagat na Rated Corina. Ang show ay pinalabas sa iba't ibang platforms. Corina's return to ABS-CBN as partner. Naglipat man ng network, hindi kailanman sinara ni Corina ang kanyang pintuan sa ABS-CBN. Sa katunayan, pinili niyang panatilihin ang magandang ugnayan sa Kapamilya Network sa kabila ng kanyang pag-alis. At noong July 2023, naganap ang opisyal na pagbabalik ni Corina sa ABS-CBN. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na bilang empleyado, kundi bilang co-producer ng sariling programa.
Isang formal na kasunduan kasamang ABS-CBN executives, pinirmahan niya ang co-production deal para sa Rated Corina na magpapatuloy sa ABS-CBN platforms. Ngayon, patuloy pa rin ume-ere ang Rated Corina hindi lamang sa TV, kundi sa mga digital platforms, YouTube at social media. Awards, honors, and recognitions. Sa mahigit 30 taong paglilingkod sa media, hindi lamang naging mukha si Corina ng mga programa sa telebisyon at radyo, kundi naging simbolo rin ng dedikasyon sa pagbibigay serbisyo publiko. Dahil dito marami siya natanggap ng mga parangal at pagkilala mula sa iba't ibang institusyon, lokal man o international. Ilan sa mga ito ay ang 30th PMPC Star Awards for Television bilang Best Magazine Show Host at Outstanding Radio Anchor. Noong 2013, tinanggap naman ni Corina ang pagkilala bilang Outstanding Radio Anchor mula sa Volunteers Against Crime and Corruption Awards. Pinarangalan din siya ng Asian TV Awards bilang Best Current Affairs Presenter category, highly commended para sa isang episode ng Rated K. Kabilang din sa mga natanggap na prestihosong parangal ni Corina ay ang Padoroy Broadcaster of the Year Trophy. At noon lamang February 2025, kinilala siya bilang Asia's foremost influencer in journalism and broadcasting ng Asia's Influential Leader Awards. A mother and a wife. Maliban sa kanyang trabaho, ay hindi naman kaila ang masayang buhay pamilya ni Corina bilang isang ina at asawa. Taong 2009 ay ikasal siya kay Mar Rojas at inabot ilang taon bago nagbunga ang kanilang pagsasama. Sa edad na 54, ganap na naging ina si Corina sa pagdating ng kanilang kambal na sina Pepe at Pilar. Controversies. Sa ginagalawang mundo sa media, hindi rin nakaligtas si Corina sa mga kontrobersya. Noong 2013, nasangkot siya sa kontrobersya matapos ang kanyang mga pahayag sa kanyang DZMM radio show na Rated Corina tungkol kay CNN anchor Anderson Cooper at sa kanyang pag-uulat tungkol sa Tacloban matapos ang epekto ng bagyong Haiyan. Noong December 2014, sa isang episode ng ABS-CBN TV Patrol, sinabi ni Corina na sana'y tumama ang bagyong Ruby sa Japan na lamang kaysa sa Pilipinas. At isa sa mga pinakabagong kinakaharap na kontrobersya ngayon ni Corina ay ang pagiging kwestiyon sa kanyang pagiging mapagkakatiwalaang journalist. Ito ay matapos na pag-usapan ang Facebook post ni Pasig City Mayor Vico Soto o sa kilalang mga journalist na nagbabayad umano ng 10 million pesos kapalit na mag-feature sa mag-asawang contractors na sina Sara at Curly Discaya. Samantala, ang pang-aakusang ito kay Corina dinaan niya sa pagkahalong seryoso at kwela. Sa kanyang recent Instagram post, sinagot niya ilang komento ng netizens kaugnay sa post ni Vico. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!